Isang magandang araw po sa inyong lahat, Kuya Bari. Lalong-lalo na sa lahat ng nakikinig ngayon. Itago niyo lang po ako sa pangalang Danica. Lumaki po ako sa pangangalaga ng aking lolo Urbano at lola Orlina. Maaga kasi akong iniwan ng aking mga magulang. Hindi sila namatay. Naghiwalay lang at sumama sa iba at bumuo na sila ng kani-kanilang mga pamilya na hindi ako kasama. Bata pa lang po ako nang iwanan nila ako sa poder ng aking lolo at lola. Kaya simula noon ay sila na ang kinikilala kong mga magulang. Maayos naman po ang naging pagpapalaki nila sa akin. Hindi man lahat ng gusto ko ay kanilang naibibigay, ngunit minahal nila ako higit pa sa sarili nilang mga buhay. Ramdam na ramdam ko po iyon, Kuya Bari, kung kaya't kailanman ay hindi ako nakaramdam ng pagkukulang. Payapa at tahimik ang pamumuhay namin noon, Kuya Bari. Bagamat nakatira lamang kami sa isang medyo maliit na kubo at liblib na baryo, masaya pa rin naman kami. Ngunit nagbago iyon nang magsimulang magkasakit ang aking lola. Dahil doon ay parati nang wala sa bahay si lolo at gabi na kung umuwi. Hindi ko tuloy siya maiwasang tanungin kung saan ba siya nagpupunta at sa halip na bantayan si lola ay parati siyang wala sa bahay at iniiwan ito ng mag-isa. Ngunit sa halip na sagutin ako ay nagagalit pa sa akin si Lolo Urbano dahil masyado raw akong pakialamera. Nagpatuloy po ang ganoong eksena hanggang sa hindi ko namalayan na lumalayo na pala ang loob ko sa kanya. Isang araw, nagulantang kami sa balitang mayroon daw isang bangkay na tao ang natagpuan sa aming baryo. Duguan ito, wakwak ang tiyan at wala na rin ang kanyang mga lamang loob. Dahil doon ay nagsimulang mag-alala ang aming mga kabaryo. Ayon kasi sa kanila, marahil ay bumalik na naman daw ang dating aswang na gumagambala sa lugar na iyon at iyon ang may kagagawan ng pagpatay sa natagpuang bangkay ng isang lalaki. Minsan din na ikwento sa akin noon nina lolo at lola na kilala nga ang lugar na ito dahil pinamumugaran ito ng iba't ibang mga hindi ordinaryong nilalang. Ngunit sabi nila sa akin, matagal na daw iyon at hindi na sila nagpapakita at nambibiktima pa ng mga inosenteng mamamayan. Subalit ngayon ay tila nagbalik na naman nga sila. Napatingin ako kay lolo upang tignan ang kanyang naging reaksyon dahil sa balitang iyon. Ngunit tila ba wala man lang bahid ng pag-aalala at takot sa kanyang mukha. Dumating ang gabi. Matapos naming makapaghapunan, mga pasado 6:00 ay nagpaalam si lolo na aalis daw siya muna dahil may gagawin lang daw ito. Bagamat nagtataka ako ay hindi na lamang ako nagtanong pa kung ano ang kanyang gagawin dahil paniguradong papagalitan niya lang ako. Isa pa, Kuya Bari, nasanay na naman akong palagi siyang umaalis ng gabi na hindi sinasabi kung saan siya pupunta at kung ano ang kanyang gagawin. Simula nang magkasakit si Lola. Kaya naman, hinayaan na lang namin siya at nauna na kaming matulog ni Lola. Matanda na naman na siya at alam kong alam niya ang kanyang mga ginagawa at hindi siya gagawa ng ikapapahamak ng kanyang sarili. Makalipas ang ilang oras ay nagising ako mula sa pagkakatulog nang makarinig ako ng ingay na nanggagaling po sa aming kusina. Napabangon tuloy ako nang wala sa oras upang tignan kung ano ang pinanggagalingan ng ingay na iyon. Lumakad po ako. Sumilip ako sa kusina at nanlaki ang aking mga mata nang may makita akong isang nilalang na may maiitim na balahibo, namumulang mata, mahahabang kuko at nakakatakot na itsura. Malakas ang naging pagkabog ng aking dibdib dahil sa labis na takot, Kuya Bari. Ganun pa man ay hindi ako gumawa ng ingay at pinagmasdan ko lamang ang kanyang ginagawa upang malaman kung bakit siya narito
sa loob ng aming bahay. Nakita kong may mga dinudukot siya sa supot na kanyang hawak na tila ba mga lamang loob ng tao at inilalagay niya iyon sa aming lamesa na lubos kong ipinagtaka. Ilang sandali pa ay lumabas din siya kaagad sa aming bahay matapos ang kanyang ginawa. Mabilis ko namang sinundan ang aswang kuyabari sa pagbabakasakaling makita ko pa ang pagpapalit niya ng anyo at makilala ko kung sino siya at malaman kung bakit nagdadala siya ng mga lamang loob ng tao sa aming bahay. Ngunit nang makalabas po ako ay wala na akong dinatnan pa. Wala akong nagawa kung hindi ang bumalik na lamang sa loob at doon ay nakita ko na nagising na rin si Lola. Patakbo akong lumapit sa kanya habang hingal na ikinikwento sa kanya ang tungkol sa aking mga nakita. Ngunit nadismaya ako nang hindi niya ako pinaniwalaan at sinabing marahil ay namamalikmata lang daw ako. Itinuro ko pa nga sa kanya ang mga lamang loob na iniwan ng aswang sa aming lamesa upang paniwalaan niya ang lahat ng mga sinasabi ko. Ngunit nabigla ako nang makitang wala na iyon doon. Dahil doon ay mas lalo lamang siyang hindi naniwala sa akin, Kuya Bari. Apo, tama na. Walang aswang dito. Naintindihan mo ba? Bumalik ka na lang sa iyong pagtulog. Ating gabi na. Pero Lola, nakita ko po siya talaga. Teka, nakakatayo na po kayo? Magaling na po kayo? Gulat na tanong ko nang mapagtanto kong parang bigla ang sumigla ang kanyang katawan at nakakatayo na rin ito. Kanina lang nang maghapunan kami ay halos hindi pa siya makabangon sa higaan kung kaya't hinatiran ko pa nga siya ng pagkain sa kanyang kwarto at sinubuan. Kaya masyadong nakapagtataka po talaga na parang hindi man lang siya nagkasakit sa aura niya ngayon. Ay, hindi. Pinilit ko lang talagang bumangon kasi nakita kong wala ka sa tabi ko. Kung kaya't nag-alala ako sa iyo. Tara na, bumalik na tayo sa pagtulog. Nauutal na sagot nito na tila hindi pa sigurado sa kung ano ang kanyang mga sasabihin. Bagamat may pagdududa sa akin ay sumunod na lamang ako sa kanya dahil ayokong magalit din siya sa akin na tulad ni Lolo. Inalalayan ko siyang makahiga at binantayan ko muna siya hanggang siya'y makatulog bago ako humiga sa tabi niya. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Habang pinagmamasdan ko ang kanyang mukha, ay napako ang aking atensyon sa bahid na tila isang patak ng dugo na nasa gilid ng kanyang labi. Nang akmang pupunasan ko sana ito upang makasiguro nga kung dugo nga ba talaga iyon, ay sakto namang tumagilid siya ng pwesto sa pagkakahiga kung kaya't hindi ko na ito nagawa pang alisin, Kuya Bari. Kinabukasan, nadatnan ko sina Lolo at Lola na kumakain ng agahan. Halatang nasa kalagitnaan sila ng seryosong pag-uusap nang maabutan ko. Ngunit agad silang napatahimik nang makita nila ako. Inaya nila akong kumain, ngunit tumanggi ako at sinabing mamaya na lamang. Nagkatinginan pa nga kami ni Lolo, ngunit ako na ang naunang bumawi ng tingin sa kanya at muling pumasok sa silid. Sumapit ang maghapon, napansin kong tila aligaga sila pareho. Pakiramdam ko, Kuya Bari, ay gusto nila akong makausap dahil may sasabihin sila sa akin, ngunit hindi naman nila magawa. Tanging pagtawag lamang sa aking pangalan ang kanilang ginagawa at sa tuwing mapapalingon naman ako at magtatanong ay napapailing lamang sila at sinasabing wala. Nang sumapit ang gabi ay nahirapan akong makatulog dahil sa nasaksihan ko ng huling gabing nagising ako
at nakakita ng isang hindi ordinaryong nilalang sa aming kusina. Kaya naman, sa halip na pilitin ko pa ang aking sarili na makatulog ay bumangon na lamang ako. Ngunit bago ako umalis ng kwarto ay siniguro ko muna na kung sakali man na magigising ulit si Lola ay hindi niya iisipin na wala ako sa kanyang tabi. Nilagyan ko kasi ito ng mga unan at tinalokbungan ko ito ng kumot upang isipin niyang naroon lamang ako. Nagtungo ako sa labas upang magpahangin. Ngunit ilang sandali lang ay nakita ko ring palabas si Lolo ng bahay. Kaya naman nagtago ako sa isang puno upang hindi niya ako makita. Maya-maya pa'y nilibot niya ang kanyang paningin sa paligid na tila ba sinusuri kung may tao. Nang masiguro niyang wala ay dahan-dahan siyang nagpalit ng anyo. Napatakip ako sa aking bibig dahil sa aking pagkagulat, Kuya Bari. Pagkatapos nun ay mabilis siyang umalis. Sa tingin ko ay magsisimula na siyang mambiktima ng mga tao. Opo, aswang po ang aking lolo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko nung mga oras na iyon. Nanatili ako sa aking pwesto upang hintayin siyang bumalik. Hindi nagtagal ay bumalik na nga siya at mayroon siyang bitbit na isang supot. Pumasok siya sa bahay namin diretso sa aming kusina. Natatakot man ako ay sinundan ko siya upang tignan kung ano ang kanyang gagawin. Sa pagkakataong iyon ay napagtanto kong siya ang nakita kong nilalang nung isang gabi. Dahil tulad nung isang gabi ay nilagay rin niya sa lamesa ang mga lamang loob na naroroon sa supot na kanyang daladala. Ilang sandali pa ay pumasok siya sa kwarto namin ni Lola at lumabas siya na kasama niya ito at pinakain niya kay Lola ang mga lamang loob na kanyang nakuha. Dahil sa aking nasaksihan ay lalo kong napasiksik sa aking pinagtataguan. Matapos yun ay nakita ko kung paano sumigla ulit ang katawan ni Lola Orlina. Lola, anong ibig sabihin nito? Hindi na ako nakapagpigil pa ng gabing iyon, Kuya Bari, at lumabas na ako sa aking pinagtataguan upang tanungin sila kung ano ang ibig sabihin ng aking mga nakita. Pareho silang nagulat nang makita nila ako. Agad naman nagpalit ng anyo si Lolo at bumalik sa pagiging tao. Dahan-dahan silang lumapit sa akin at sinabing huwag akong matakot dahil handa silang ipaliwanag ang lahat sa akin. Inamin sa akin ni Lolo ang tungkol sa kanyang lihim. Nanggaling daw siya sa pamilya ng mga aswang na pumapatay at nambibiktima ng mga inosenteng tao upang mabuhay lamang. Laman at dugo ng tao lamang kasi ang nagpapalakas sa mga katulad nila. At sa oras na hindi sila makakain nito ay maaari nila itong ikamatay. Subalit inihinto na raw niya iyon simula nang makilala niya si Lola. Tanging mga hayop na lamang daw ang binibiktima niya noon dahil ayaw niyang kamuhian siya ni Lola at iwanan. Itinago niya pa iyon kay Lola. Ngunit hindi niya inaakala na maipapasa niya pala kay Lola ang pagiging kalahating aswang nang minsang may mangyari sa kanila noon at nagkaroon sila ng anak. Iyon ang naging dahilan kung bakit maging si Lola ay nangihina na rin sa tuwing hindi siya nakakakain ng laman ng tao. Ayaw man daw sanang pumatay ng mga inosenteng tao ni Lolo Urbano ay wala siyang ibang pagpipilian kung hindi ang gawin iyon. Dahil kung hindi ay mamamatay naman si Lola sa panghihina. Alam niyang mali, subalit para sa kapakanan at ikahahaba ng buhay ng babaeng kanyang pinakamamahal ay handa niyang gawin ang lahat kahit pa sabihing kasalanan ang pagpatay.
tuliro, nagimbal at hindi ko alam ang aking gagawin ng mga oras na iyon, Kuya Bari. Ngunit takot man ako ay naghari pa rin sa aking puso ang awa. Naiyak na lamang po ako sa aking mga nalaman, Kuya Bari. Naniniwala kasi akong mababait sila, lalong-lalo na si Lolo Urbano. Saksi ako roon. Sadyang mapaglaro lang talaga ang tadhana. Dahil kahit ayaw naman nila, ay sila pa ang nakatanggap ng sumpa ng pagiging isang aswang. Naniniwala akong biktima lamang sila ng kapalaran. Kaya sana po ay huwag niyo silang husgahan dahil hindi nila iyon ginusto. Kung may paraan nga lang daw upang matanggal ito, ay matagal na sana nilang ginawa ito upang hindi na sila makapangbiktima pa ng mga inosenteng mamamayan. Ngunit ang dugo ng pagiging aswang ay nananalaytay na sa kanilang mga katawan, kung kaya't hindi na ito mawawala pa. Matapos ko pong malaman ang malagim na lihim ng aking lolo at lola, ay lumapit ako sa kanila. Niyakap ko sila pareho na parang walang nangyari. Nakita ko ang galak at tuwa ng aking Lolo Urbano dahil alam niyang naintindihan ko siya. Ngunit hindi pa rin po ako nakatulog ng gabing iyon kakaisip. Lumipas ang ilang panahon. Dahil na rin siguro sa katandaan ng aking Lola Orlina ay namayapa na ito. Naging malungkot naman ang buhay namin dahil sa pagkawala ng aking abuela. Ngunit hindi rin nagtagal ay sumunod na rin ang aking Lolo Urbano kay Lola. Namatay din siya makalipas lamang ang 1 buwan matapos yumao ang aking Lola. Nakakalungkot man isipin, ngunit natuwa na rin ako dahil hindi na siya muling mambibiktima pa ng mga inosenteng tao. Tanging dasal ko na lang na patawarin sila ng Panginoong Diyos sa lahat ng kanilang naging mga biktima. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento tungkol sa lihim ng aking Lolo Urbano. Hanggang dito na lang po, Kuya Bari, at maraming salamat po kung sakali mang ito ay iyong mabasa at maibahagi sa iyong mga masusugid na tagabakinig. Lubos na gumagalang, Danica. Isang napakagandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Nais ko sanang magbahagi sa inyo ng isang kwento. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Alice. Ang kwentong ito ay naisalaysay lang sa akin ng aking Lola Thelma. Nangyari daw ito sa isa sa kanyang malapit na kaibigan na tawagin na lang natin sa pangalang Concha. Noong mga panahong iyon, dalaga pa lamang si Lola. Si Concha naman ay napapabalitang malapit ng ikasal sa kanyang matagal ng nobyo. Dahil doon, napakaraming haka-haka ang mga pamahiin ang sinunod ni Concha. Subalit may isa siyang hindi pinaniniwalaan. Ano? Bakit kayo magpapakasal sa taong ito? Alam mo bang kalilibing pa lang ng lolo mo? Gulat na tanong ni Lola Thelma. Kailangan talaga kasing madaliin, sabi naman ni Concha. Napahawak naman sa kanyang dibdib si Lola. Nang una, hindi niya alam ang kanyang sasabihin dahil natatakot siya sa kung anumang kahihinatnan ng desisyon ng kanyang kaibigan. Nang mga panahong iyon, Kuya Bari, lumapit na si Concha at saka may ibinulong sa aking Lola. Nagdadalang tao kasi ako at kailangan naming magpakasal bago pa malaman ng ibang tao ang aking kalagayan, wika ni Concha. Namulagat naman ang mga mata ni Lola Thelma sa kanyang nalaman. Nanlamig siya dahil alam niyang seryoso ang kanyang kaibigan sa sinabi nito. Ngunit sa halip na matakot, pinilit ni Lola ang matuwa para sa kanyang kaibigan.
Bago pa sila maghiwalay, nagwika pa ito. O sige, mag-ingat ka palagi ah. Lalo pa at mag-isa ka lang sa bahay na tinutuluyan mo. Wika ni Lola. Tanging pagtango na lang ang siyang naisagot sa kanya ni Concha. Noong naglalakad na paalis ang kaibigan ni Lola, agad naman siyang pinanindigan ng mga balahibo sa batok. Nakatingin lang siya kay Concha nang walang ano-ano. May napansin siyang nakasunod rito. Ayon kay Lola, anyo ng isang tao iyon. Subalit napakalabo at hindi gaanong makita ng kanyang mga mata. Parang matandang lalaki yun ah. Agad na nagkaroon ng kutob ang aking abuela. Tatawagin pa niya sana si Concha, subalit mabilis itong nakalayo na. Napabuntong hininga na lang si Lola at saka pinaniwala niya ang kanyang sarili na guni-guni lang ang kung anumang nakita niya kanina. Dumaan ang ilang araw at naging hindi maganda ang pakiramdam ni Lola. Palagi niyang naiisip si Concha at ang kalagayan nito. Kailangan samahan ko ang aking kaibigan. Hindi maganda ang kutob ko. Sukob ang gagawin nilang pagpapakasal dahil nasa iisang taon iyon ng kamatayan ng kanyang lolo. Sambit ni Lola sa kanyang sarili. Noong mga panahong ding iyon, umalis si Lola at saka nagpasyang tumungo sa bahay na tinutuluyan ni Concha. Habang bumabiyahe siya, hindi siya mapakali. Pakiramdam kasi niya ay may mga matang nakatitig sa kanya, gayong wala naman talaga. Makaraan ang isang oras, nakarating si Lola Telma sa bahay ni Concha. Agad siyang kumatok doon, subalit bigla siyang natigilan nang makarinig siya ng boses ng matandang lalaki na umaawit. Ha? Mag-isa lang si Concha rito ah. Bakit may matandang boses ng lalaki sa loob? Pinanindigan ng kanyang balahibo si Lola kaya saglit siyang tumigil at saka nagmatsyag sa paligid. Walang ano-ano. Lumangit-ngit ang pinto at saka dahan-dahang bumukas iyon. Nagulat na lang ang aking abuela nang tumambad sa kanya si Concha na noon ay suot-suot ang isang trahe de boda. Naku po, hubarin mo yan, dali! Hindi mo ba alam hindi maganda iyang ginawa mo? Nataranta si Lola, kaya kahit na hindi pa siya tuluyang nakapasok, hinubad niya ang trahe de bodang isinusukat ng kanyang kaibigan. Concha, hindi mo dapat sinuot ito. Sana sa araw ng kasal mo lang isinuot ito. Naku ka talaga, Concha. Nasa kalagitnaan ng paghubad ng damit sina Concha at Lola nang may maulinigan silang boses ng matanda. Natigilan si Lola, bagay na ipinagtaka ni Concha. Oh, bakit? Tanong nito sa aking abuela. Hindi naman kaagad nakasagot si Lola. Nagpalinga-linga siya sa paligid at animoy nagtataka. Nang hindi na niya kinaya ang kanyang naririnig, nagwika na siya. May kasama ka bang matanda dito? Kita ni Lola ang kilabot sa mukha ni Concha, kaya nabahala ayun. Matanda? Wala. Naku nagbibiro ka ba? Alam mo namang mag-isa lang ako dito ah. Sabi ni Concha na tila naiinis pa. Napailing si Lola. Lumapit siya sa tenga ng kanyang kaibigan at saka bumulong. Hindi ako nagbibiro. Simula kasi kanina nung nasa labas pa ako ng pintuan niyo, may naririnig akong matandang lalaki na umaawit. Pabulong na wika ni Lola kay Concha. Si Lolo? Wika naman ni Concha. Lalo pang kinilabutan si Lola dahil sa sinabi ng kanyang kaibigan. Subalit dahil nais niyang samahan talaga ang kanyang kaibigan, hindi siya nagpatinag doon.
Hindi niya inintindi ang takot na nararamdaman niya upang masamahan lang itong si Concha. Lumipas ang mga araw. Dumating na ang kasal ni Concha. Umaga pa lang ay gising na si Lola upang maghanda. Pagkabangon niya, dumiretso kaagad siya sa banyo upang doon na maghilamos. Noong nasa kalagitnaan siya ng kanyang paglalakad nang may marinig siyang mahihinang pagyabag. Dahil doon, natigilan siya. Sino kaya yun? Tanong ni Lola sa kanyang sarili. Dahan-dahan siyang sumilip sa kusina at laking gulat niya nang may makita siyang isang matandang lalaki na nakatayo roon. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa aming kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Nakatitig iyon ng mabalasik kay Lola, kaya napaatras siya. Sisigaw sana siya, subalit parang may kung anong pumigil sa kanya. Nanghina na rin ang kanyang mga tuhod, kaya tuluyan siyang napalumpasay sa sahig. Dinig na dinig ni Lola ang pagyabag na papalapit sa kanya. Dahil doon, taimtim siyang nagdasal. Sa kabutihang palad naman, Kuya Bari, nawala daw ang multong kanyang nakita. Maya-maya'y bigla niyang naalala si Concha. Si Concha, baka kung anong mangyari sa kanya. Pag-aalalang wika ni Lola. Naisip niyang pigilan ang kanyang kaibigan na magpakasal, subalit nahihiya siya dahil nakahanda na ang lahat. Natuloy nga ang kasalan ni Concha. Pagkatapos ng kasal, agad silang dumiretso sa bahay ng lalaki kung saan naroroon ang resepsyon. Habang nasa biyahe, hindi maganda ang pakiramdam ni Lola. Parang may masamang hangin na sumasabay sa kanila. Sinabihan ko na siya pero hindi man lang siya nakinig sa akin. Sambit ni Lola. Nang malapit na sila sa bahay ng lalaki, nagulat si Lola dahil mula sa kanyang pwesto, kitang-kita niya ang kotseng sinasakyan ng kanyang kaibigan at ng asawa nito. Halos lumawa ang kanyang puso sa sobrang takot nang makita niya ang matandang nakaupo sa likuran ng sasakyan. Masama ito, sambit ni Lola. Natapos ang araw na iyon na may saya sa mga tao. Ngunit bago pa man makauwi sa kanyang bahay, sumama si Lola kay Concha patungo sa bahay nito. Nais nilang ayusin muna ang bahay nila bago bumalik sa bahay ng lalaki. At noong nasa kalagitnaan silang tatlo sa pagbabiyahe, si Lola at ang mag-asawang bagong kasal nang may maulinigan sila. Nakabukas kasi ang radyo ng sasakyan, subalit may kung anong boses silang naririnig. Isang lumang kanta ang pinapatugtog noon sa radyo. Dahil doon, napatanong ang kanyang asawa kung ano ang dahilan ng pagkakaganoon niya. Concha, ano bang nangyayari sa'yo at bakit ka nanginginig? Boses ni Lolo yan. Siya ang umaawit. Tarantang sigaw ni Concha. Nilukuban na rin ng kaba ang aking abuela ng mga oras na iyon, Kuya Bari. Magkahawak silang nanginginig habang pinapakinggan ang kakilakilabot na boses ng kanyang lolong umaawit. Lalo lang silang nagkagulo sa loob ng kotse nang biglang may nakita silang matandang nasa tabi ni Lola. Naaagnas na ang balat noon at saka nakangiti sa kanila. Dahil doon, hindi na nakontrol ng asawa ni Concha ang manibela ng kanyang kotse.
Nagpagewang-gewang ang kanilang sasakyan at pilit nilang iniwasan ang iba pang mga kotse na kanilang nakakasalubong. Sigaw pa rin daw ng sigaw si Lola ng mga oras na iyon. Hindi niya alam kung sinong santo ang kanyang tatawagin. Maliban kasi sa naaagnas na matandang katabi niya, natatakot na rin siya sa kung anumang posibleng mangyari sa kanya. Nang walang ano-ano, narinig ni Lola na tumawa ang matandang nasa tabi niya. Hindi na siya makagalaw ng mga oras na iyon. Laking gulat nila dahil biglang lumapit iyon sa asawa ni Concha. Sa hindi inaasahan, nakipag-agawan iyon ng manibela hanggang sa nabitiwan na ng lalaki iyon. "Diyos ko po!" Tanging sigaw nila ng mga oras na iyon. Napasigaw na lang din ng ubod ng lakas si Lola dahil sa sobrang takot. Alam ni Lola na wala na silang pag-asang makaligtas pa ng mga sandaling iyon dahil sobrang bilis na ng sasakyang pilit na minamaneho ng matanda. Sa isang pagkisap ng mga mata ng aking abuela, bumangga sila sa isang napakalaking puno. Hindi na alam ni Lola kung ano ang sumunod na nangyari. Ang huling naalala niya ay may narinig siyang parang napunit. Nakaramdam na rin siya ng hapdi noon hanggang sa magdilim na ang mga paningin niya. Nagising na lamang si Lola na puro puti na ang kanyang paligid. May naaaninag pa siyang babaeng nakasuot na sobrang tingkad ng damit, kaya kinabahan na siya. Patay na ba ako?" Iyon ang mga katagang tanging naitanong ng aking abuela sa kanyang sarili. Kinabahan lalo si Lola nang mapalingon ang babaeng nakasuot ng damit na iyon at napagtanto niyang si Concha iyon. Tatawagin sana niya iyon subalit parang kinain na ng liwanag ang kanyang kaibigan. Napaiyak at napailing na lang si Lola noon nang may marinig siyang boses. Nilingon niya iyon at napagtanto niyang doktor iyon. "Oh, mabuti naman at gising ka na. Ang dalawa mo kasing kasama, hindi na nagawang imulat ang kanilang mga mata. Hindi na namin sila nailigtas. Ikaw, maglilimang araw nang natutulog at ngayon ka lang nagising." Nagulat si Lola sa kanyang mga narinig. Tumulo na lang ang kanyang mga luha at halos hindi siya makapaniwalang patay na ang mag-asawang bagong kasal at siya naman ay nagawang makaligtas sa nasabing aksidente. Sinabihan ko naman silang sukob ang gagawin nila. Hindi sila nakinig. Hindi maintindihan ng doktor ang naitugon ni Lola sa kanya. "O sige, magpahinga ka na lang muna. Huwag ka munang mag-isip ng kung ano-ano dahil makakasama ito sa iyo, iha. Sige na, magpahinga ka muna." Mahinahong wika ng doktor. Noong nasa kalagitnaan ng kanyang pagtulog si Lola, naalipungatan siya. Nakaramdam na lang siya ng parang malamig na hanging yumakap sa kanya. Tuluyan siyang napahagulgul dahil alam niyang si Concha iyon. Matapos po ang trahedyang nangyaring iyon, ay naging malungkot ang aking abuela ng ilang taon din. Dinibdib niya at kinipkip sa kanyang puso ang masalimuot na pagkamatay ng kanyang kaibigan. Dahil isang kasabihan lang ang sukob, wala naman sigurong masama kung susundin mo ito. Katulad sa nangyari kay Concha, hindi na maaring maibalik pa ang kanyang buhay dahil nangyari na. Isang kwento na magpasangga ngayon po ay umiiyak pa rin ang aking abuela sa tuwing naaalala niya ang kanyang kaibigan. Isang pangyayari na hindi kapani-paniwala na nangyari sa kaibigan ng aking abuela dahil lang
sa sukob. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento at maraming salamat po kung sakaling maisama nyo rin po ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Alice. Magandang araw po, Kuya Barry. Isa po ako sa tagapakinig ng inyong channel. Nais ko rin po sanang ibahagi sa inyo ang kwentong aswang na naranasan ng aking lola noon. Isinalaysay niya po sa akin ito nang makita niyang nakikinig ako sa inyong channel. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Anding. Ang kwento po ng aking lola Teodora ay tungkol sa nangyari sa kanya nang minsan siyang nasundan ng aswang. Ayon kay lola, nasa high school pa lang siya noon. Medyo may kalayuan ang paaralan niya mula sa kanilang bahay. May mga kasamahan naman si Lola Teodora sa tuwing umuuwi siya, subalit ng mga panahong iyon ay siya lamang mag-isa ang umuwi. Natsyempo kasi na pinaiwan siya ng kanyang guro para kausapin kung kaya ginabi siya ng uwi. Hindi naman noon takot si Lola sa tuwing umuuwi siya ng gabi. Ilang beses na kasi niyang nararanasan iyon at wala namang nangyayaring hindi maganda sa kanya. Iyon nga po, Kuya Barry. Nung gabi lamang na iyon, nangyari ang bagay na nagbigay ng labis na takot kay Lola. Nang matapos daw siyang kausapin ng kanyang guro, ay kaagad din naman siyang umuwi. Hindi nga lang inaasahan ni Lola na uulan ng malakas, kung kaya naudlot pa ang kanyang paglalakad dahil sa sumilong pa siya at naghintay na tumila ang ulan. Humigit kumulang 20 minutos rin ang itinagal ng ulan, kung kaya ganoon din katagal na naghintay ang aking lola. Nang tumila na ay nagpatuloy na siya sa kanyang paglalakad. Hindi na nag-abala pang sumakay ng tricycle si Lola dahil nagtitipid kasi siya ng pera. May pinaglalaanan kasi siya sa natitira niyang baon, kung kaya nilakad na lamang niya ang pauwi papunta sa bahay. Kampante naman si Lola na makakauwi siya ng ligtas sa kanilang bahay. Patuloy lang siya sa kanyang paglalakad hanggang sa malapit na niyang madaanan ang isang abandonadong bahay. Hindi naman takot si Lola Teodora, kung kaya diretso lamang ang kanyang paglalakad. Nang nasa tapat na siya ng abandonadong bahay, ay nakarinig daw si Lola Teodora ng mga paghalinghing. Nakaramdam ng takot si Lola dahil sa kanyang narinig, kung kaya dali-dali siyang naglakad. Hindi raw siya lumingon pa at ipinagpatuloy ang mabilis nitong paglalakad. Hindi alam ni Lola, pero naiisip niyang na mga oras na yun na kapag liningon pa siya ay may makikita siyang hindi maganda. Ramdam kasi nito na tila may sumusunod sa kanya. Medyo malayo na si Lola sa abandonadong bahay na iyon, kung kaya naisipan niyang lumingon. Laking pagsisisi ni Lola na ginawa pa niya ang bagay na iyon. Tama nga ang kutob nito na may sumusunod sa kanya. Ang ipinagtataka ni Lola noon ay kung sino iyon. Hindi naman niya maaninag ang mukha ng sumusunod sa kanya dahil madilim ang paligid. Hindi sapat ang ilaw na nagmula sa maliwanag na buwan para masipat niya ito. Dahil doon ay hindi nagdalawang isip si Lola na tumakbo. Dinig na dinig ni Lola ang tibok ng kanyang puso. Nagsisimula na ring mag-unahan ang kanyang mga pawis sa kanyang muka.
Patuloy lang siya sa pagtakbo hanggang sa may narinig siyang paghuni ng tiktik. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Napamura na noon si Lola dahil sa mga nangyayari sa kanya. Paulit-ulit nitong ibinubulong sa kanyang sarili na malapit na siyang makauwi. Hindi lang maintindihan ni Lola kung bakit tila bigla na lamang humaba ang daan na kanyang tatakbuhin para lamang makauwi. Gayong noon, hindi siya nakakaranas ng ganoong bagay, ay mabilis naman niyang nararating ang kanilang bahay. Napailing din si Lola dahil kahit anong bilis ng kanyang pagtakbo ay hindi siya umaalis sa kanyang kinatatayuan. Wala nang nagawa si Lola kung hindi ang pumikit at manalangin na lamang. Nang matapos siyang manalangin ay napamulat siya ng kanyang mga mata. Napalingon rin siya sa kanyang likuran at laking pasasalamat nito dahil nawala ang sumusunod sa kanya. Tumigil sa pagtakbo si Lola at nagpahinga na muna. Hinihingal pa siya ng mga sandaling iyon. Muli siyang lumingon sa kanyang likuran at talagang wala na nga ang sumusunod sa kanya. Dahil doon ay napagpasyahan nitong maglakad na lamang. Malapit na rin naman siya sa kanilang bahay noon. Walang ano-ano ay bigla na lang ulit nakarinig ang lola ko ng paghuni ng tiktik. Sa pagkakataong iyon ay muling napalingon si Lola Teodora sa kanyang likuran at halos manginig ang kanyang katawan sa kanyang nakita. May nakatayo na roon at alam ni Lola na iyon ang sumusunod sa kanya. Sa pag-aakalang hindi na siya sinusundan ay nagkamali pala siya. Nagsimula na namang tumakbo si Lola, lalo pa at tumakbo na rin patungo sa direksyon niya ang kung sino mang sumusunod sa kanya. Takbo lang ng takbo si Lola hanggang sa masilayan nito ang kanyang mga magulang na tumatakbo rin patungo sa direksyon niya. Sumisigaw pa nga ang mga ito, subalit hindi maintindihan ni Lola dahil mas naririnig niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ilang hakbang na lamang ay mararating na niya ang kanyang mga magulang at nang marating na niya ang mga ito ay bigla na lamang siyang natumba. Dumire-diretso naman ang kanyang ama sa pagtakbo patungo sa sumusunod sa kanya. Nang tingnan daw ni Lola ang kanyang ama na sasalubungin ang sumusunod sa kanya, ay laking gulat ni Lola dahil nag-ibang anyo na iyon. Naging isang kalabaw iyon, subalit pansin ang kumikinang na bagay sa kanyang liig. Nanlaki na naman ang mga mata ni Lola nang sinugod nito ang kanyang ama. Mabuti na lang at nakailag ang ama nito kung kaya hindi siya nasagi ng sungay ng kalabaw. Ilang sandali pa ay muling sinugod ng kalabaw ang ama nito, subalit muli itong nakailag. Dire-diretso na rin ang naging pagtakbo ng kalabaw palayo sa kanilang tatlo. Hindi na ito lumingon pa kung kaya hindi na inaksaya ni Lola ang kanyang oras. Tumakbo na rin sila patungo sa kanilang bahay. Nang makarating sila sa kanilang bahay, ay tinanong ng mga magulang niya si Lola kung ano ang nangyari at kung bakit siya ginabi ng uwi. Sinabi naman ni Lola ang dahilan at ikinuwento rin ito sa kanyang mga magulang ang naranasan
mula sa abandonadong bahay habang siya ay naglalakad na pauwi. Dahil sa kuryosidad ay napatanong si Lola sa mga magulang nito kung ano nga ba ang nilalang na sumunod sa kanya. Walang pagdadalawang isip na sinabi ng kanyang mga magulang na aswang ang nilalang na iyon. Ayon kay Lola, isa pang sinabi sa kanya ng kanyang ama tungkol sa mga aswang na kayang magbago ng anyo sa iba't ibang uri ng hayop ay may palatandaan ang mga ito. Minsan ay makikita sa kanyang mga paa, subalit kadalasan sa kanilang katawan. Pinagsabihan pa siya ng kanyang ama na sa susunod kung may makita man siyang ganoon at alam niyang iba ang kanyang kutob ay huwag siyang magdadalawang isip na gumawa ng hakbang para masigurado kung aswang nga o hindi ang isang hayop. Napatango na lamang si Lola sa sinabi ng kanyang ama sa kanya. Hanggang sa makapag-asawa na nga si Lola at nakabuo na ng sariling pamilya ay hindi niya nalimutan ang sinabi ng kanyang ama sa kanya. Maging sa aming mga apo niya ay hindi niya rin nakaligtaang sabihin iyon. Iyon lamang daw ang kauna-unahang pagkakataon na sinundan si Lola ng aswang sa kanilang bahay. Ilang beses siyang ginabi sa pag-uwi, subalit hindi na naulit iyon. Naisip tuloy ng kanyang mga magulang na marahil ay natsyempohan lamang si Lola ng gabing iyon, ngunit malimit pa rin siyang pinapaalalahanan ng kanyang mga magulang na huwag magpapagabi sa pag-uwi at mag-ingat sa daan kung ayaw niyang maulit na sundan siya ng aswang. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po at nabasa niyo po ang aking email. Gumagalang, Anding. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.